Ama namin Diyos, maraming salamat po. Nasapit kaming mapayapa sa aming banal na pagsampa. Salamat po ng napakarami. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Lagi ka naming nakakapiling. Sinasalubong mo kami ng iyong kapangyarihan. Habang kami ay umaawit ng pagpupuri sa iyo, ipinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Nililingap mo ang aming mga kaluluwa. Palibasa'y nababatid mong kailangan namin ito sa aming pakikipagbaka sa ingatan namin ang aming pananampalataya. Napakaraming mga pagsubok, napakaraming intindihin sa buhay. Salamat po, inaalalayan mo kami, pinalalakas mong aming loob. Ikaw ang Diyos namin na laging tumutulong sa amin. Sa maraming mga kapahamakan sa daigdig na ito, salamat sa pag-iingat at pagliligtas mo. Nakatatawid kaming payapa araw-araw. Nabubuhay kami sa ilalim ng iyong pagkalinga. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Tanggapin mo po ang iyong mga anak. Patawarin kami sa aming mga sala. Halika na, Ama. Huwag ka munang aalis sa piling namin. Hayaan mo pong malubos ang aming kagalakan hanggang sa matapos ang aming pagtitipong ito. Makapiling ka namin at patuloy na kami ay magpakatatag. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama. Lingapin mo kami sa aming pagsamba. Huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mo sanang alalayan kami sa aming pamumuhay sa daigdig. Patuloy mong palakasin ang aming mga pananampalataya. Amang banal, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, pakihandang lubos ang aming mga sarili. Tanggapin namin ito, sumasampalatayang lubos. Higit sa lahat, magkaroon ng bisa sa aming buhay. Sumasampalataya kami, Ama. Tinatanggap mo kaming lahat. Pinagpala mo ang iyong mga lingkod. Mamalagi kaming matibay na nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid. Ang tao po ay may iba't ibang pinahalagahan sa buhay. May mga nagpapahalaga sa kayamanan. Meron namang ang importante sa kanila ay ang karunungan. Yung iba naman ay nakatuon ng pagpapahalaga sa kapangyarihan. Sa iba ay prioridad ang pamilya. Subalit karaniwan, maraming mga tao ay nagkakaisa sa kung ano talaga ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Ito ay ang ukol sa ikabubuhay o hanapbuhay. At ito ay lalong totoo sa ating panahon na napakabigat at napakahirap na ng kalagayan ng buhay. Sa panig po nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo,
Pagkaman narito pa tayo sa mundo at kasalukuyang naglalakbay, at kailangan din naman nating harapin ang iba't ibang intindihin sa buhay, subalit meron po tayong higit na pinahahalagahan. Higit sa anumang bagay na mahalaga, ang prioridad po natin ay ang ukol sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Ipinagpapauna po natin sa lahat ng sandali ang ating mga paglilingkod sa Diyos. Gaano po ba kadakila ang pag-ibig na ating tinamo sa Diyos? Sa bisa ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Sa Efeso 2:4-5, ang sabi ng Biblia, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Alin yun? Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan. Tayo ba yan, mga kapatid? Sino ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Na nagtamo ng pinakadakilang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Ayon po sa Efeso 2:13-19, sila ang mga inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sino nga ba ang binili at tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Kaya ligtas sa araw ng paghukom. Sa Gawa 20:28, lamsa ang Iglesia ni Kristo. Alam na po natin yan, mga kapatid. So makatuwid, tayo ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang nagtamo ng pinakadakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin ito pinag-aalinlanganan. Hindi lamang tayo yung mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kundi, sana'y napansin ninyo, tayo ay mga kaanib sa sambahayan ng Diyos. Huwag natin itong ipagpapalit o isusuko o ipaaagaw kanino man o sa anumang bagay. Paano po mamamalagi sa atin magpakailanman ang pag-ibig ng Diyos? At huwag maagaw sa atin ang kaligtasan. Sa Awit 103:17-18, ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya. Kailangan may takot sa Diyos. Sino sila? Paano yung pagkatakot sa Diyos? Ang sabi pa, sa mga tumutupad at sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos. Yun ang pagkatakot sa Diyos. Tumutupad siya, sumusunod siya sa utos ng Diyos, sapagkat natatakot siya sa parusa ng Diyos pagka hindi niya tinupad at sinunod ang utos ng Diyos. Kaya takot, banal na takot sa Diyos. Ito ang dahilan, mga kapatid. Kaya walang sawang tinuturuan po tayo at pinaalalahanan na lagi tayong mabuhay sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Hindi sapat na kaanib lang sa Iglesia ni Kristo. Huwag tayong tumulad sa ibang mga kaanib nga sa Iglesia ni Kristo. Subalit nabubuhay sa iba't ibang kasamaan at katiwalian. Nabubuhay sa bisyo. Ang ganitong uri ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay tiyak na maglalaho sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Sige nga, mga kapatid, pag naglaho ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi lalo tayong kawawa. Diba? Wala naman tayong ibang pinaasahan na sa ating kalagayan ngayon kundi ang Diyos. Pagkatapos ay maglalaho pa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahabag-habag ang magiging kalagayan natin. Wow. Sa mundong ito, habang tayo naglalakbay at nakikiraan sa daigdig na ito, walang ibang magmamalasakit sa atin kundi ang Diyos lamang. Maging sa mga kabataan, sino ang magpamalasakit na gagabay at magbibigay sa inyo ng direksyon para sa isang maayos na kalagayan sa buhay na ito? Walang iba kundi ang Diyos. Huwag tayo papayag na ang Diyos ay magalit. Sa parang hindi tayo nabubuhay sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, manapay nabubuhay sa kasamaan. Ano ang dapat nating gawin upang wag nating sapitin ang sinapit ng iba
na bagaman Iglesia ni Cristo, subalit naglaho na ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sa Kawikaan 3:3, ang sabi, manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Paano natin mapananatili ang pag-ibig at katapatan sa Diyos? Sa talatang 1, ang sabi, anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko. Ang pag-iingat sa mga utos ng Diyos, yun yung pagsasakatuparan. Sa ganitong paraan, maipakikita natin sa Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Sa ganitong paraan ay mapananatili po natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Tayo'y laging sumusunod sa Kanya. Huwag tayong mahirati sa paglabag. Ganito ang tanong ng iba. Paano natin matutupad ang lahat ng mga kautusan ng Diyos? Ngayong napakahirap ng ating kalagayan. Marami sa atin ay mga itiniwalag. Dahil dito, itinakul na tayo ng maraming mga kapatid. At kahit pa nga ng mga mahal natin sa buhay. Dahilan po ba ito upang mabuhay na rin tayo sa kasamaan? Ano po ang mahigpit na tagubilin ng Diyos? Na dapat panindigan, lalo sa panahong ito, ng lumalaganap na kasamaan. Hindi lamang sa sanlibutan, kundi maging sa loob ng bayan ng Diyos. Sabi sa Efeso 5:15-16, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Paano tayo dapat mabuhay? Mabuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangha. Paano yung pamumuhay na matalino? Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Mientras sumasama ang mundo, lalo naman nating pinagbubuti ang paggawa ng mabuti. Yun ang matalinong Iglesia ni Cristo. Napansin ba niyo mga kapatid? Hindi dahilan ang ating abang kalagayan ngayon upang matangay tayo ng kasamaan ng mundo. Ano pa rin ang inaasahan ng Diyos sa atin? Kahit pa naglalakbay tayo ngayon sa panahong nag-aari ang kasamaan, sinasamantala natin na gawin natin ang mabuti sa paningin ng Diyos. Huwag yung masama. Ano po kung gumagawa ng kasamaan at kalikuan ay mga ministro o may tungkulin? Makikiayo na lamang ba tayo at magsasawalang gibo? Hindi. Ano utos ng Diyos? Sa Efeso 5:11, ang sabi ng Biblia, huwag kayong makikisama. Huwag. Sinabi ko huwag, bawal. Walang iniwan doon sa huwag kang papatay, huwag kang maglalasing, huwag kang magsusugal. Ano yung lahat yan? Bawal. Huwag kayong makikisama. Bawal. Kanino? Sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Sino ba yung nasa kadiliman? Yun yung mga taong nagtatago, itinatago ang kanilang masamang gawa sa tao na itatago nila. Pero sa Diyos, meron bang tayong maitatago? Meron bang maililihim ang tao sa Diyos? Wala. Yun ang maling isipan ng mga tao. Nabubuhay sila sa kadiliman. Ibig sabihin, nabubuhay sa kasamaan. Gumagawa ng laban sa mga kalooban ng Diyos. Huwag kayong makikisama. Bawal. Sa halip mahigpit na tagubilin ng Diyos. Ang sabi, sa halip ay ilantad ninyo sila. Sa English kailangan nating i-expose at ang kanilang mga gawa. Ito ang dahilan kaya tayo nanindigan sa katwiran. Sukdulang gipitin at apihin tayo at ang marami kahit pa itiniwalag na walang katarungan. Hindi tayo pumayag na umayon na lamang sa mga katiwalian at kasamaan.
na nakikita natin sa iglesia. Di natin masikmura na tayo magsawalang tibo. Isinakatuparan natin ang mahalagang tagubilin ng Diyos na ilang mga gumagawa ng kasamaan. Subalit hindi pa natatapos ang ating paglalakbay. Narito tayo ngayon. Kinasadlakan natin dahil sa ating paninindigan sa katwiran. Ang marami nasadlak tayo sa pagdurusa. Hindi dahil sa pinarurusahan tayo ng Diyos. Ito'y bunga ng pag-uusig sa atin. Mabagsik na pag-uusig. Marami sa atin ay inaapi, ginigipit. May mga nagtitiis pa rin hanggang ngayon sa bilangguan. Marami tayong mga limitado ang kanilang mga pagkilos. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Upang matanggap natin ang kaligtasan kanyang ipinangako. Sa harap ng mga pagsubok at mga pag-uusig, Hebreo 10:38, ang sabi ng Biblia, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit anong mangyari, anumang bigat ng pagsubok, anumang hirap ang ating kasuungan sa pakikipagbaka natin alang-alang sa pananampalataya, ang gusto ng Diyos at inaasahan niya, mabubuhay pa rin tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi tayo tatalikod. Ano sama kung tatalikod? Ang sabi kong siya'y tatalikod. Sabi ng Diyos, hindi ko siya kalulugdan. Kung hindi kalulugdan ng Diyos, ang mga tumatalikod, masamang hantungan nila. Sa 39, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Ang mga tumatalikod patungo sa pagkawasak. Kailan ba yung pagkawasak na binabanggit dito? Sa araw ng paghuhukom, kung kailan wawasakin ng Diyos at wawakasan niya ang lahat ng mga taong masama, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Kaya hindi maliligtas. Ayaw ng Diyos na yan ang maging hantungan natin. Kaya ang sabi niya kanina, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Matatag na kahit ano maranasan sa buhay, hindi siya susuko, hindi siya uurong, hindi siya tatalikod. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating mga naging puhunan sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga nakalipas na panahon, kung sa anumang kadahilanan ay bigla tayong tumalikod. Sasayang ang mga sakripisyo, ang mga pagpapagal, at mga pagtitiis alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Kung isusuko natin ito dahil sa bigat ng mga pagsubok at mga suliranin, sa lahatahan kung tayo sa pagkawasak sa araw ng pag-uwi. Napakasakit isipin ang ating pagsasakit sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Magwawakas lamang sa kapahamakan, di po ba? Kaya huwag tayong umurong at tumalikod anuman ang mangyari. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay na magiging simula ng pagtalikod sa Diyos. Sino ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Subalit naglalakbay sa pagtalikod sa Diyos, yung pinababayaan ang pagsamba. Hindi dumadalo sa pagsamba. Kaya nga noon pa sa panahon ng mga apostol, ano ang mahigpit na tagubilin nila? Sapagkat noon pa may nasumpungan na sila ng mga kapatid na pinababayaan ang mga pagsamba o pagtitipon. Mahigpit na tagubilin ng mga apostol. Sa Hebreo 10:25, ang sabi, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Iyan ang mga pagsamba. Gaya ng nakasanayan ng iba. Kita nyo? Meron na noon sa panahon nila. Kaya mahigpit na tagubilin ng mga apostol, wag nating kaliligtaan ang pagdalo. Kailangan dumalo tayo sa tuwing araw at oras ng pagsamba.
Ano tungkulin ng bawat isa, lalo ngayong napakalapit na ang araw ng Panginoon o ng araw ng paghukom. Ang sabi sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ulit po namin, mga kapatid, huwag tayong uurong. Lumaban ang mga kaligaligan at mga suliranin, huwag tayong tatalikod. Alalahanin po natin lagi na natamo natin ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos, ang karapatan sa kaligtasan. Kaya ano panawagan ng Diyos sa kanyang bayan na pinag-ukulan niya ng kanyang pangako. Sabi niya sa Isaiah 51:4-6, mga mamamayan ko, makinig kayo sa akin. Dingginin niyo ako, o bansa ko. Malapit ko na kayong bigyan ng tagumpay. Hindi magtatagal at ililigtas ko na kayo. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang paninindigan sa pagliligtas sa atin? Ang sabi niya, tingnan ninyo ang langit at ang mundo. Mawawala ang langit na parang usok. Masisira ang mundo na parang damit. At mamamatay ang mga mamamayan nito na parang mga kulisa. Pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang tagumpay at katwiran na mula sa akin ay mapapasa inyo magpakailanman. Kaunting pagtitiis at pagtitiyaga na lang, mga kapatid. Darating na ang Panginoong Jesucristo. Susugo na siya ng Ama para kaunin tayo at dalhin sa piling ng Diyos sa bayang banal. Anong hinihintay ng Diyos na gawin natin? Ano ang nais niya na ipadama sa atin? Sa Isaiah 30:18, ang sabi ng Biblia, naghihintay ang Panginoon. Lumapit sa Kanya para kaawaan niya. Nakahanda siyang ipadama sa inyo ang Kanyang pagmamalasakit. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Halina kayo, mga kapatid. Binibigay namin sa inyo ang maikling pagkakataon para lumapit sa Diyos. Katulad ng Kanyang anyaya, naghihintay siya sa ating mga panalangin. Alam niya ang ating mga saloobin, ang mga nagpapabigat ng ating kalooban. Alam niya sino sa atin ang nagtitiis ng mabigat na pagsubok. Alam ng Diyos kung sinong mayroong taglay na mabigat na karamdaman na nagpapahirap sa kanyang katawan. Alam ng Diyos sino sa mga anak niyang narito ang nahihirapan sa araw-araw ng kanyang buhay. Apektado siya ng mabigat na kalagayan ng buhay at pamumuhay sa daigdig na ito. Maaaring kung minsan ay nagkukulang ng kanyang pangangailangan. Alam ng Diyos kung sino sa mga anak niyang narito na araw-araw ay binabaka ang kalungkutan sa dami ng mga intindihin niya sa buhay. Halos hindi magkaugaga. Mga kapatid, naghihintay ang Diyos sa ating mga panalangin. Sabihin na ninyo sa Kanya ang inyong pangangailangan. At ngayong narito tayo sa pagsamba, bago tayo magsagawa ng sama-samang panalangin, ano ang dapat nating ilingin sa Diyos? Ang babasahin namin ay panalangin. Kaya hindi na namin ipaliliwanag. Hinihiling sa inyo habang binabasa ang panalangin ito.
Isipin ninyo na kayo ang nagsasalita nito sa Diyos. Kayong nananalangin dito sa Diyos. At sabihin natin ito, kalakip ang ating puso. Sa awit 25, 16 at patuloy. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan. Pagkat nangungulila at nanlulupaypay, pagaanin mo ang aking mga pasanin. Mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin. At lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Ipagtanggol mo ako't iligtas ang aking buhay. Pagtulutang ako'y malagay sa kahihingan. Pagkat kaligtasan ko'y sa iyo nakasalalay. Tumayo kayo mga kapatid at ay mananalangin. Na aming Diyos, narinig mo ang aming panalangin. Ang panalangin, binasa namin. Buhat sa panalangin mo noon. Mga lingkod mo sa mga unang panahon na nagdanas ng maraming hirap, mga pag-uusig at mga pagsubok. Narito kami, Ama. Ito rin ang aming nararanasan sa buhay na ito sa panahong kasalukuyan. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Lingapin mo kami at kahabagan. Halika na, Ama, tanawin mo ang iyong mga anak mula sa langit na iyong tahanan. Naghihintay ka, alam namin. Hinihintay mo ang aming mga daig. Nakahanda kang kami ay sagutin at bigyan ng kalakal. Narito na kami, aming Ama. Lingapin mo na kaming lahat. Wala kang lalaktawan sa amin. Saan man dako ng mundo kami naroon. Natatanaw mo kami, Ama. Dalawin mo ang aming mga tahanan. Dampian mo ng iyong kapangyarihan ng mga may sakit. Ibangon mo sa panig ng karamdaman. Ang mga nalulungkot, aliwin mo at bigyan ng kagalakan. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Ang mga nahihirapan sa buhay na ito, basbasan mo ang kanilang buhay. Basbasan mo ang kanilang mga pagpapagal. Padaluyin mo ang iyong mga biyaya sa buhay nila. Ano pat, lahat ng mga anak mong naririto na dumadaing sa iyo, sagutin mo ang bawat panalangin ng mga lingkod mo. Tulungan mo kaming lahat. Manatili kaming tapat sa iyo. Lagi naming pahalagahan ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Natamo namin ang kaligtasan dahil sa dakilang pag-ibig na ito. Kaya tulungan mong pahalagahan namin ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. Huwag namin itong ipagpapalit. Manindigan kami sa panig mo. Ano man ang mangyari sa buhay namin, huwag naming maisuko ang paninindigan sa pagsunod sa iyo. Sa kanino man o sa anumang bagay, kundi habang papabigat ang pagdadala ng buhay, ay lalo naming mapatunayan sa iyo na tapat kami sa pagsunod sa iyo. Hindi lamang sa panahong malwa ng buhay, kundi lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Panginoong
sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Tulungan mo po na matapos namin ang aming takbuhin. Maisulit namin sa iyo ang aming pananampalataya sa iyong pagbabalik. Maging dapat kami sa pagmamahal ng buhay na walang hanggan. Lubos ang aming pananalig, Ama. Narinig mo na ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan ang iyong mga anak, lalo na ang mga anak mong patuloy na nagdaranas ng pag-uusig. Lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Ang mga nagtitiis sa bilangguan, ang mga nangalat at nagtatago, lahat sila, huwag mong pababayaan. Panatilihin mo pong matatag na umaasa sa iyong mga pangako. Lubos naming panaligan. Darating ang araw na isasaayos mo muli ang lahat ng bagay sa iglesia. Ibig sa lahat, darating ang araw ng aming kaligtasan. Makakasama kami sa pananahanan sa bayang banal. Nananalig kaming lubos, Ama. Binasbasan mo na kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.